Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo, hindi tinanggap si Jesus sa sarili niyang bayan sapagkat kilala siya bilang anak ng isang karpintero. Hindi niya naunawaan na ang kadakilaan ay madalas nagmumula sa tahimik at simpleng paggawa. Alam mo ba na ang pinakamalakas na likas na material sa mundo ay gawa ng isang napakaliit na hayop? Ang limpet, isang maliit na susong dagat, ay may ngiping mas matibay pa sa sapot ng gagamba, Kevlar o kahit bakal. Natuklasan ng mga sayentipiko na ang maliit nitong ngipin na ginagamit sa pagkayod ng pagkain mula sa bato ay halos hindi nababali. Gaya ng ngipin ng limpet, ang tunay na lakas ay madalas nakatago sa pagiging payak. Hindi gumagawa si San Jose ng pampublikong himala. Hindi siya nagbigay ng mga magagarbong talumpati. At hindi siya humingi ng pansin. Ngunit ang kanyang tahimik na paggawa ang humubog sa buhay ng anak ng Diyos. Sa aklat ng Henesis, inilarawan mismo ang Diyos bilang isang manggagawa. Nilikha niya ang mundo at nagpahinga sa ikapitong araw. Ang paggawa kapag inalay ng may pagmamahal ay nagiging banal. Marami ang nag-aakalang tanging malalaking tagumpay ang mahalaga. Ngunit ipinakita sa atin ni San Jose na ang simple at tapat na paggawa ay may kabanalan. Ano man ang trabaho natin, karpintero, empleyado o magulang, ito ay mahalaga sa mata ng Diyos. Handa ba tayong yakapin ang dangal ng paggawa kahit ito ay tahimik at hindi napapansin? Tularan natin si San Jose. Tahimik, ngunit matibay. Mapagkumbaba, ngunit hindi natitinag. Amen.